COA nagsalita na sa OVP CIF funds, masakit na katotohanan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang dapat malaman ng taong bayan na hindi sinasabi ng mainstream media. Pinagpepiestahan ngayon ng mainstream media ang isang ulat ng Commission on Audit sa mga pagbili at pagkuha ng Office of the Vice President para sa mga taong 2023 at 2024. Ang mga sipsip na mainstream media na ito ay ipininta sa kanilang headline na para mga Office of the Vice President ay gumawa ng mga overpriced na deal sa isang kalunos-lunos na pagtatangka na siraan ang Vice President Sara. Sa mata ng Commission on Audit, ang mga item na na-donate na ay ini-include talaga. They are valued in the financial reports as a requirement of their accounting rules. Pangalawa, sa huling parte ng article, mayroong nakatagong hidden. Ito ay isang disclaimer. Ang article mula sa PhilStar, 200,000 per CCTV and more. A look at the Office of the Vice President's new equipment in last 2 years. At ayon sa kanilang pricing, COA did not flag OVP for any of its acquisitions in 2023 and 2024, aside from the accounting error in the donated photocopiers. So in short, walang nakitang overpricing ang Commission on Audit. Meron lang... yan ha. Ilang beses pa bang papatunayan ng COA na wala silang nakikitang overpricing at wala silang nakikitang ginawa ni VP Sara na kalabag-labag sa mata ng taong bayan? Sa totoo lang kasi, yung mga ayaw lang sa mga Duterte ang talagang naglalagay o nagbibigay ng kulay sa lahat ng ginagawa ng mga Duterte. Hindi nila kinukulayan ito ng pula, green, blue, white, yellow, orange. Kinukulayan ito ng itim na kulay. Binabahira nila ito ng itim. Binilalagyan nila ng putik. 'Di ba? Yung tipong sila ang gumagawa, pinapasa sa mga Duterte. 'Di ba? Yun ang masaklap dun eh. Yung pagkakamali nila, ipinapasa nila sa ibang tao. Eto nga, may nagpapatunay na inosente si Vice President Sara Duterte at wala siyang kinukuraks. Yung iba nga dyan eh. Meron bang nagpapatunay na sila ay inosente bukod sa sabi-sabi lang? Diba? Parang ang hirap naman paniwalaan kung inosente ang isang tao kung sabi-sabi lang. Kung pinagtatanggol lang. Diba? Hindi katulad nitong COA. Alam talaga nila, may record sila, alam talaga nila na inosente si Vice President Sara Duterte. Diba? Amang itong accounting error at sa loob ng 3 magkakasunod na taon ngayon, ang OVP ay inisyuhan ng hindi binagong opinyon ng State Auditor at para lang sariwain ng alaala ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng Commission on Audit Unmodified Opinion. Abay narito, unmodified opinion means the financial statements of a government agency are accurate and reliable, prepared in accordance with applicable financial reporting standards without any material misstatements. Sa madaling salita, it is the highest possible audit rating, signifying a clean bill of health for the agency's finances and good governance.
walang korupsyon sa Office of the Vice President. Di gaya ng pinapakalat ng kakamping na si Heidi Mendoza. Wala naman daw allocable si Vice President Sara. Hindi siya legislator. Pero yung confidential funds niya ay inallocate daw kay Mary Grace Piatos. Ano nga ba ang katotohanan? Walang yung Mary Grace Piatos. Alam niyo, sa totoo lang, no, etong mga to, no, yung Heidi Mendoza, etc., kung sino-sino pa. Masyado silang busy kay VP Sara. Masyado silang busy sa mga Duterte. Hello, pakailaman nyo naman yung flood control project. Baka gusto nyo naman sitahin, o pagsabihan, o kagalitan yung mga nasasangkot sa flood control project. Bilyon yun, huy. Kumpara naman dito kay VP Sara na inaakusa sa kanya na 125 million or what? Diba? Yun, hello. Bilyon, trillion daw ata. Bakit hindi yun ang inaatupag ninyo? Diba? Kaya eto, alam ko tumakbo to ng senador, diba? Talo. Diba? Sa totoo lang, no, kung gusto nyo bumango yung imahe nyo sa tao, siguraduhin nyo naman na tama yung mga pinagsasasabi nyo. At siguraduhin nyo naman na patas kayo. At siguraduhin nyo naman talaga na totoong taong bayan na gusto nyong paglingkuran. Kasi sa totoo lang, kung kayo mga naging senador kayo, wala. Pang sariling kapakanan nyo lang ang gagawin nyo. Diba? Kasi kung talagang taong bayan importante sa inyo, lahat yan. Kung ano ang problema ng taong bayan ngayon, kung ano ang problema ng bansa ngayon, nakikiisa kayo. Nire-resolve nyo. Pero hindi. Nakatutok lang kayo kay Sara Duterte. Sa totoo lang, ako, pasensya na sa sasabihin ko, pero ako may nararamdaman akong hindi maganda. Sa totoo lang, tinitake down nila si BP Sara. Kumbaga parang pinababagsak nila yung mga Duterte. Para sa akin, parang iniisip ko, no? Parang sapantaha. Parang, kapag bumagsak na ang mga Duterte, nawala na sa linya ang mga Duterte, malamang ko, isunod naman dyan, Marcos Sunod na sisiraan naman nila yung Marcos. Siyempre, kapag wala ng Duterte, wala ng Marcos, sino pa ba ang papalit? Alam nyo, sa totoo lang, no? Etong labanan na to, alam nyo kung kanino magkikredit yung labanan ng mga Duterte at Marcos? Magkikredit yan, alam nyo na kung kanino. Sigurado po yan. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Uunahin muna nila ito sa mga Duterte, tapos sunod yan mga Marcos naman. Pag nasira na mga pangalan niya, kapag nawala na sa gobyerno yung mga yan, saka sila e-entra ngayon. Ayan. Kasi hindi naman nila pwedeng pagsabayin, birahin ang Marcos tsaka Duterte. Diba? Kaya syempre, dun muna tayo. Kaya mga loyalista, matuto rin sana kayong makiramdam. Sa totoo lang. Ayon sa article ni Henry Uri, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos is just a code name. Code ng taong kausap ng mga Intel community ng OVP. Binayaran ng mga Intel si Mary Grace Piatos gamit ang Intel Fund. Buying information ang tawag dito. Ginagawa ito ng mga Intel operatives para makakuha ng mahalagang impormasyon hinggil sa kilos at plano ng mga kalaban ng gobyerno. Tao si Mary Grace Piatos, pero hindi pwedeng ilantad sa publiko kung ano ang tunay niyang pangalan dahil papat siya ng mga taong isinuplong niya. Ang isa pang tawag sa kagaya ni Mary Grace ay informant. Inilaglag ng isang informant ang kanyang mga kasamahan kapalit ng malaking pera. Kung halimbawang isa kang miyembro ng makakaliwa, DRUG Syndicate o grupo at may kausap sa inyo na ilaglag mo lang ang kasamahan mo, bibigyan ka ng malaking pera. Tiyak na hindi ka papayag na maging informant ng pulis o militar kahit pa-offeran ka ng malaking halaga kung ibubulgar ang tunay mong pangalan dahil siguradong babalikan pati pamilya mo ng taong ilalaglag mo. Pero papayag ka kung gagamitan ka ng codename. Sa mga report at maging sa mga testimonya ng Commission on Audit,
Sa pagdinig, may kaugnayan dito. Wala namang anumang sinabi ang Commission on Audit na iligal o labag sa batas ang paggamit ng codename na Piatos sa operasyon ng Intel Community. Dagdag pa dito, halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay may Intel Fund. Oh. Si PBBM man ay may 4.5 billion Intel Fund sa 2025 budget pero hindi ito inuukil-kil. Walang kumukwestiyon, walang naghahalongkat. Para sana patas, magsagawa din ang Kongreso at Senado ng investigasyon. Malay natin, baka si BBM ay may Mary Grace din. Iba lang Mary Grace VCAT. Mary Grace Owishi. ang apelyido. Kaya nga, wala nang magawa ang mga makakaliwang grupo, legalista kakamping dahil malinis nga si Vice President Sara sa Commission on Audit. Malinis ang paggamit ng kanyang confidential funds. Kaya't balik impeachment complaint na naman laban kay Vice President Sara. Panoorin nga. Kasi sa totoo lang, no, lahat ng mga isinasampa at inaakusa nila kay VP Sara, sa totoo lang talaga, walang nangyayari. Kahit anong effort ang gawin nila, hindi pa rin nila mapababa si VP Sara. At saka isa pa ang pinaka-importante dyan hindi nila masira sa taong bayan si VP Sara. Hindi nila matanggal ang mga taong sumusuporta sa likuran ni VP Sara. Doon nagiinit talaga yung ulo nila. Kasi talagang dito, sa lagay na to, yun naman talaga ang mission nila ang masira si Sara Duterte. 'Di ba? Kasi kung hanggat walang impeachment, malay mo, madali natin yung mga tao na maniwala sa atin na si Sara Duterte ay kurakot. Maniwala sa atin na si VP Sara ay may ginagawang hindi maganda. Kaso hindi. Hindi naniniwala yung mga tao sa ganun. Hindi sinasakyan lahat ng akusasyon kay VP Sara. Kasi nga, di ba, may resibo Doon pa lang sa tatay, may resibo na. Diba? Lalong-lalo na sa anak. At isa pa, sa Davao pa lang, malalaman na ang naging pamumuno ng mga Duterte doon. Nung mayor pa lang sila. Diba? May resibo sila, kaya napakahirap nilang sirain. Kaya nga nakagawa o nakabuo ng mga supporter ng mga Duterte. Kasi hindi naman makakabuo ng matinding supporter yan kung napakawalang yan. At saka kung walang ya ang mga Duterte, isinukan na sa Davao yan. Hindi para ipagtanggol ng mga taga Davao yan. Hindi para idepensa o hindi para purihin ng mga taga Davao yan. Diba? Isusukan ng Davao yan. Kaso tignan nyo, ang mga Duterte ay mahal na mga Davaoenyos. Diba? Mahal na mahal sila ng mga taga Davao. Hindi ka naman mamahalin ng mga tao kung walang yaka. Kung hindi ka naglilingkod ng maayos. Diba? Siyempre, ano yun? Natatakot lang sa kanila yung mga tao? Kung tutuusin, dito mo nga dapat malalaman kung talagang natatakot lang yung mga taga Davao sa kanila Kaya nire-respeto sila Dito mo malalaman kasi alam niyo kung bakit? Ang power ng mga Duterte ngayon hindi na ganun katindi. Yung ibig ko sabihin hindi na ganun katindi, iba na talaga ang namumuno. Iba ang presidente, iba na yung mga taong nakaikot. Kumbaga ang mga Duterte ang pinagtutulong-tulungan na dito. 'Di ba? Kung hindi gusto ng mga taga Davao, kung hindi gusto ng mga taga Davao ang mga Duterte, sasamantalahin nila na hindi ganun kalakas ang power ng mga Duterte. Na ang mga Duterte ay hinihila na pababa. Ang mga Duterte ay sinisira, binabagsak. Di dapat ang mga taga Davao na tumulong na rin sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Di ba? Kung pangit ang pamamalakad ng mga Duterte. Pero bakit ang mga taga Davao ay sumusuporta pa rin sa mga Duterte sa kabila ng mga nangyayari sa mga Duterte? Di ba? So anong ibig sabihin? Maganda yung naging pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Kaya sila ay pinaglalaban. Yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung mga Duterte ay hindi minamahal ng tao. O yung mga Duterte ay may ginawang kawalangyaan sa Davao. Diba? Parang hindi ka naman mamahalin ng anak mo kung ikaw napakasamang tao.
kung napakasamang ama mo, kung napakasamang ina mo, hindi ka mamahalin ng ganun. Hindi ka nila irerespeto. Pero sila minahal ng mga Duterte. Naging patas ang pagtingin sa kanila ng mga Duterte. Naging maayos ang pamamalakad sa kanila. Kaya minahal sila ng tao. Lalong-lalo na dinala sa ICC si Tatay Digong. Kita nyo naman na naging suporta ng mga taga Davao. Hindi lang mga taga Davao, kundi buong Pilipinas. Buong mundo. Dahil pati sa ibang bansa, di ba? Isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng 1-year ban sa February. Grabe, andyan pa rin sila sa impeachment. Grabe, ayaw talaga nilang tigilan. Sas, Kaya sa Mario. totoo lang, yan na lang talaga yung nalalabi nilang alas. Joseph, yung bilyon-bilyong nakawan ngayon, ha? Wala silang Mga pakialam. bulag kayo. Pero kay VP Inday Sara, hindi nyo talaga makalimutan. Kaya nga dito katulad ng sinabi ko kanina, mga katunay. Sa tingin ko, parang inuuna nila dito si VP Sara Inuuna nila dito ang mga Duterte. Inuuna nila yung mga supporter ng mga Duterte rito. Inuuna nila kung sino ang kalyado ng mga Duterte dito. Yun muna. Di ba? Tignan nyo. Kapag ang mga Duterte, wag naman sana mangyari. Kung magtagumpay sila, mapabagsak nila. Tignan nyo kung sino susunod. Kasi alam nyo hindi ko nababanggitin mga katunay, alam nyo na merong takam na takam makabalik sa kapangyarihan. Sino? Alam nyo na yun. Diba? So kapag wala na ang Duterte, wala na ang Marcos, sino ang makakabalik sa kapangyarihan? Eto, may papakita ko sa inyong kulay Anong kulay yan? Yung lamang na kulay Diba yellow? Ay, Ay, nako. Diba? Sa tingin nyo ba nakalimutan na nila yung ginawa yung galit nila sa mga Marcos? Hindi. Hindi nila nakakalimutan yan. Sa ngayon, sumasayaw lang sila sa tugtog. Pasensya na kung nagpaparatang ako ng ganyan. No, pero iba Iba kayo Diba? Confidential fund, iniintindi nyo. Impeachment ni VP Sara, iniintindi nyo. Pero yung taong bayan, etong ninakaw na bilyon-bilyon sa mga tao, hindi nyo pinaglalaban. Hindi nyo pinag-uusapan. Busy-busy pa rin kayo na papagsake ng isang tao. No? Halos taon-taon kayong mag-i-impeachment? Mag-file ng impeachment? Sus! Yan yung problema mga Lods, no? Kumbaga, try and try until they die. Nahahaluan ang gobyerno natin ng mga makakaliwang grupo. Yan ang problema. At ang pinakamalaking problema na ang gobyerno mismo natin inaalaw yung mga ganyang gawain. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso na Chibena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. Wow! So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Yan ba ang Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen? Hoy, Ma'am Claire! Ang tinatapik po, yung about sa 500 pesos Noche Buena. Ba't napunta kay PRRD? Yan naman po kasi tayo, kaya po tayo nasisita. Kaya po tayo nabibira. Kasi 'di ba, ang pinag-uusapan dito iba po, bakit iba yung itinapik mo? Ang gustong-gusto mo talaga, laging nase-segue, laging nababale doon sa mga Duterte. Kailangan doon lumiko ang usapan. 500 Noche Buena po pinag-uusapan. Yung sinabi mo po, 'di ba? Ano naman kinalaman ni PRRD doon? Sinagot mo na lang sana kung ano yung sinabi ni Pulong. Ay nako. Na he killed people. Wow! Sino po ba? Ano po ba kinalaman nung he killed people? He killed people. Ano yun? Ay nako. Ang may kakilala na hitman. Ba't napunta naman sa hitman? Noche Buena po pinag-uusapan kung anong masasabi mo. Bakit napunta tayo sa he killed people?
Wala pong kinalaman yan sa tanong nyo. Hello? At kayang magpa-liquidate. What? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Oh. Now, are we talking about conscience? Oh, ba't conscience? 500 pesos po pinag-uusapan. Kung ano yung sa Noche Buena, bakit napunta sa konsensya? Minsan talaga, ito talaga. Ewan! Nako, Bobo! Ay, Nagari! Yan ba ang topic nung reporter? Yun nga eh. Yan ba ang sinabi nung reporter? Yan ba yung tanong nung reporter about konsensya? Walang word na konsensya. sana ba malinaw eh. Kung sana ang tinanong ng reporter, ano masasabi nyo kay PRRD? Sana ganun eh, di ba? Kasi si Auntie Claire kasi, pasensya na Auntie Claire, ayoko magsalita sa iyo ng ganito, pero ikaw ang nagtitrigger ng ganito. Iba yung tinatanong sa'yo about dun sa 500 pesos na Noche Buena na sinabi mo. No, na naging komento mo or what? 'Di ba? Sana dun ka na lang tumutok kasi kapag may tinatanong sa yung mga ganyan o kahit na ibang tanong na hindi naman talaga related sa mga Duterte, ang sagot mo, nire-relate mo pa rin sa mga Duterte. Parang hindi ka mabubuhay hanggat hindi Duterte ang pinag-uusapan. Hindi ka mabubuhay hanggat hindi mo nababanggit ang pangalang Duterte. Lumilipad tuloy yung mic ko eh. Doon sa sinabi ng reporter. Iba topic mo, Auntie Claire. Napunta ka ng Pluto. Grabe, no? Imaginein mo, oh. Di ba? Napakaklaro nung question ng reporter about doon sa 500, di ba, na Noche Buena. Yes. Na sinasabi ng DTI. Grabe, iba sumagot si Auntie Claire. Yes. Hindi connect doon sa tanong. Sumigwi pa siya about konsensya. Yan ba ang sinabi ng Yun na lang report? daw ang ihanda sa 500 pesos sa Noche Buena, konsensya. Pero grabe, apakabobo. Grabe tong spokesperson na to. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin si Mr. Chinito Tisoy, Mr. Will Talker. Ayan, mga katunay. Ano kayo? Anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.